Hi everyone, welcome back again to another video. Yes, this is MJ. Not tomorrow, not yesterday, but today. Yes, and I'm finally back again after how many months talaga hindi ako nakapag-upload about Thailand. So, kasi busy tayo. Punta tayo ng Taiwan at Japan. Yung mga uploads natin, naging travel vlogger tayo. If in case na nandito kayo sa Thailand, so you can watch guys our video dyan sa ating YouTube channel. Pag gusto nyo pumunta ng Taiwan at saka Japan, meron tayo mga travel vlogs dyan at saka mga travel tips papuntang Taiwan at saka Japan. So anyway guys, our vlog for today guys is about the cost of living dito sa Thailand. By the way guys, my name is MJ and I'm currently living and working here in Thailand for almost 6 years na guys. So I've been vlogging since I think 2018. So it's been 18, 19, 20, 21, 22, 23. 5 years na ako nag-vlog dito about Thailand. So every year may mga updates tayo. If you want to check it guys, punta lang kayo sa aking YouTube channel. Kasi hindi ako nakapag-update at anong cost of living ngayong 2023 at mag-e-end na yung 2023, no? Ano ba? Tumaas ba yung cost of living natin? Kasi I think nakapag-upload ako ng aking cost of living before. If you are going to work as a foreign English teacher dito sa Thailand, nag-range siya sa 22,000 to bagong teacher or wala kang experience dito sa Thailand. Kasi I'm sure, or lucky ka na lang talaga if merong school na offer na mas mataas ang sahod sa'yo. For example, nasa 22 to 35,000 baht yung magiging sahod mo. So I think that's around, if 22,000, that's around 36 pesos. 1,000 ha. Yung 35 naman, I think nasa 50 to 52 something, 52,000 yung magiging sahod mo. So, kailangan natin yung i-balance yung cost of living, of course, dito sa Thailand. So, ano yung mga bagay na i-consider natin dito sa Thailand? First, of course, yung food, of course, yung house rental. Nandiyan na yung house rental, nandiyan na yung electricity bill, at saka yung water bill. Transportation, of course. And miscellaneous, yung other na, for example, yung internet, wifi, yun nga, yung gastos mo, needs mo, yung mga wants and needs mo, diba? So, yun yung mga dapat mo i-consider dito sa Thailand. Okay, so first guys, yung food mo. So, normally, dito sa bahay, since nandito si mama, so normally, yung ginagastos namin monthly around 3,500 baht. Marami din yan na, 3,500 baht sa grocery na yan, guys, ha? Sa bigas, sa, so yung mga meat, mga prutas, yung mga gulay, and then, of course, toiletries, yung mga personal necessities na kailangan natin. 3,500 baht, usually yung minsan bumababa, monthly, minsan tumataas. Depende talaga. Diyan nag-range 3,500 monthly yung nagastos namin. Next, of course, yung house rental. Dito sa house rental, guys, since nasa parang second city ito, next city ng Bangkok, yung up and down na parang up and down siya ha, pero nasa duplex tawag nila dito. Nasa subdivision kami, may malaking gate, may mga guard na nakabantay. So, may umorondang guard, may nagwawalis. Parang subdivision talaga siya, guys. Yung bahay na to is 9,000 baht. Pero, ito kasi sa sala, walang aircon. Palagay kami ng aircon. So, dinagdagan ng 1,000 baht. So, monthly, pinabayad namin dito is 10,000 baht. Mayroong dalawang room. Lahat ng room may AC. Dito sa sala, mayroong AC. May isang parking lot din sa harap. Yun, up and down siya, guys. So, nasa 10,000 baht na yan siya. Meron naman mga mas mura. Of course, pag gusto mo ng apartment, meron. May condo, meron. So, pag apartment naman, usually nasa 3,500. Pag nasa province ka ha, sa Bangkok, kasi Bangkok ang mahal ng mga apartment doon. So, kahit apartment, nasa 6,500, nasa 8,000 yung apartment or parang semi-condo, parang ganon. So, dito, eto, swak na siya sa amin kasi, ayun nga, dito si mother. So, 10,000 baht monthly. Next, guys, of course, sa electricity bill naman, guys, nag-range ng 2,000 to 3,000 baht monthly yung binabayaran namin. Then, yung water bill ay nasa 300 baht lang siya. Di ba, bongga? Kasi, 300 tatlo kami. So, tig 100 each lang kami. Monthly. Di ba? Ang mura, di ba? Ang mura talaga ng electricity bill nila dito. Or, I mean, yung tubig
tubig at saka kuryente nila dito. Kasi everyday talaga kami nag-aircon or every night, pag matulog kami nag-aircon talaga kami guys. Kaya nasa 2,300. Pwede mo kayo magtipid, huwag nyo kaming gayahin. So, pwede kayo magtipid, pwede kayo mag-fan lang. So, ating mas mura. Kaya, sa tubig naman, yan talaga yung range. Pag wala mag-isa, nasa 100 to 150 lang talaga ang gastos mo dito sa tubig. Kasi yes, ang mura talaga ng tubig nila dito guys. Sobra. Kasi din dito, hindi na kami bumili ng tubig kasi naka-filter din kami. O diba? Naka-filter yung aming tubig. Next, so sa transportation naman guys, papuntang school, sa umaga guys, nag-motorcycle lang ako. Kasi hindi ako marunong mag-motorcycle, hindi na ako marunong mag-drive ng sasakyan. Every morning, sinusundo na ako dito. So, 40 baht yung binabayaran ko every morning. At saka sa afternoon, sinusundo lang kami. Ayan. Monthly, nasa 800 kasi 20 days na naman. Mondays to Fridays na naman yung ating, of course, yung ating work. Nasa 800 baht lang monthly yung ating transportation. About naman sa Wi-Fi, so yung data ko, usually 650 baht yung ginagastos ko sa aking internet. So, 650 baht monthly na yan siya. Napaka-nice talaga yung internet nila dito guys, no? Kasi napakabilis. Pag sinabing unlimited guys, unlimited talaga yan. Monthly, makapanood ka ng YouTube. Di mo ma-experience dito guys yung free data. Sinasabi, no? So dito, yung monthly internet mo ay murang-mura lang dito, no? So, meron din kami internet dito, binabayaran for 6 months. Dito sa bahay, I think, nasa 2,000 bahts siya. And then, what else? Yung miscellaneous guys, yung, of course, yung mga needs natin, personal needs, at yung mga wants natin. So, I think nag-range siya ng around 2,000 to 4,000 baht. Kasi hindi din ako nagsi-skincare guys. 6 sabon lang ako. Ojisan lang ito. Walang skincare talaga ako guys. Nakatipid talaga sa sarili ko guys kasi wala akong skincare na ginagamit, no? So, of course, yung gala, punta ng cafe, travel, ano naman, pag weekend naman dito, yung makapag-travel sa ibang bansa, no? Yung mag-milk tea, yun na naman yung ating bisyo, no? Siyempre, let's say, ang 10,000 divided by 2, kasi dalawa lang kami nagbabayad dito si mother. Siyempre, hindi kasali. 5,000 sa tubig kuryente. Of course, let's say 1,600. Okay, personal, 1,500 for the food, groceries, 810 na. Yung pamasahe ko every morning. And what else? Yung, of course, gala natin, char. Nasa 12,500 baht lang siya monthly. Let's say 12,000 to 16,000 monthly yung aking personal gastos talaga yung cost of living natin dito sa Thailand guys. So, talaga sa disclaimer lang, it depends talaga yan sa tao or sa inyo or dito sa mga naka-base dito sa Thailand, yung, of course, yung cost of living. Kasi, pag sa Bangkok ka, medyo mas taas. Pag nasa province ka talaga, mismong province ka talaga. Ako, kasi sa next city lang ako. Di masyadong Bangkok yung presyo. Tsaka hindi naman masyadong mas mababa kaysa province. So, nasa middle lang siya. So, ayun guys. So, if you're planning to work here in Thailand, kailangan talagang pag-isipan natin, no? Huwag lang tayong mag-depend sa kung anong papanood natin na vlog at saka yun nga, may mga real talk din talaga at saka meron din yung parang mga pa-sweet mouth na nasabi nila. Pero nasa sa inyo yan, nasa sa inyo yung desisyon na mag-abroad kung nasa sa puso mo talaga at nasa sa isip mo na mag-abroad. So you can try, take a risk. Sa decision making, kailangan talaga natin mag-isip 1 million times. Ayan. So, that's it for today, guys. And yes,